One TV special report. So, the steps taken to address the supply and price situation in 2022 by other agencies, with DOE assistance for coordination with the oil industry's participation, NAI Pantawid Pasada, so around 2.5 billion, 6,500 each to target beneficiaries of 264,443 units comprising PUG, PUJ, PUB, UVE, taxi, shuttle, tourist, TNVS, and other contingency units. So this is in partnership with the LTFRB. Then kaning pong in partnership with the Department of Agriculture, fuel discounts were given to farmers and fisher folks. So 500 million, so 3.5 each ang ginahatag sa mga target beneficiaries, no, of around 158,000 farmers and fishermen. So karon 2023 ang update for that. So ang ningon si DBM na it will be releasing 4 billion in fuel assistance for farmers and transport workers. So of the total, 3 billion will be provided in the form of fuel vouchers to qualified public utility vehicles and etc. Tapos, ang remainder of that will be given to the farmers and fisher folks with a cap of 3,000 per beneficiary. So, as directed by President Ferdinand F. Marcos, this administration will continue providing fuel subsidies to our kababayan, especially in the most vulnerable sectors, public transport, and agriculture. So this is by Budget Secretary Amena F. Pangadlaman. So ang DOE initiatives naman po, provision of discount program of oil companies. So moral suasion lang yun siya by DOE since 2003 as part of the oil companies CSR. So at around 1 peso to 4 peso per liter at the gasoline level. Then, continuous enforcement and monitoring of DOE to ensure quantity. So sa quantity, kato among inspection when it comes to calibration, and also kaning amo ang mga IECs to promote calibration, no, for the quantity and the quality of petroleum products sold. So for the quality, ang last na quality test na gihimo diri sa Misamis Occidental was last year, September last year. 94 samples were collected and around mga 85% naman po pumasa po sa ating quality tests. And katong mga nag-fail is anuhan og mga legal orders. Pero so far naman po sa mga quality testing, dili man po siya nga makita na wala grabe jud ang adulteration na nahitabo katong mga nag-fail na Pero somehow na lang sila sa mga wala ni patong sa warag octane level na requirement, mga good or ethanol, pero wala jud ka na warag anuhan og tubig para mudaghan or mga so po to ang result sa ang quality testing. Then continuous DOE campaign of the implementation of Energy Efficiency and Conservation Act. So maghatag og tips later. So this is RA 11285, and the strict observance of GEM or Government Energy Management Program guidelines. So kanisya ang GEM is gina-require ka ng government offices to reduce their power consumption and oil fuel consumption to 10% per year po. Then, also the continuous call for the observance of, akong gingon ganina, energy conservation measures through the 5 steps of fuel efficiency tips, no? First is save fuel by driving at steady speed. So, dili mag-change dayon og speed.
So by reducing speed from 120 to 80 kilometers per hour, tests conducted with popular cars indicated a 25% improvement in fuel economy. Then, save fuel by anticipating stops. So, number 2 na siya. Tests prove that vehicles driven at 60 kilometers per hour can travel a distance of 650 meters with gradual halts and do not consume additional fuel. So, maintain lang at that speed. Then, also save fuel by minimizing vehicle load. So, transporting unnecessary weight in your car results in additional of 10% fuel consumption. So, katong mga ginadala-dala ninyo sa mga cars ninyo na dili naman kailangan for the day, pwede ninyo ibilin sa inyong mga balay. Then, save fuel by trying ang cash tipid or the carpooling program. So, carpoolers share the cost of gas and often take turns to drive to their common destination. So, ma-reserve po yung energy kung daghan mo kaupan na makakambyo-kambyo and daghan po mo mag-chip-in para sa inyong fuel consumption. And lastly, save fuel by planning your trips. So avoid peak hours and busy roads. Kaya diri man ta magsigig stop no sa peak hours and busy roads. So plan one big errand trip for your entire family. Fewer trips will save time and fuel. So ang long-term measures namo, pursue gihapon of the amendment of the oil deregulation law. So we need amendment na kay warag 25 years naman siya and nakita na nato though gwapong effect sa iyahang number of players, kailangan gihapon siya i-amend para naay more transparency no of the fuel, so the handling of prices. For supply security, mandate the minimum inventory requirement per product and per refinery, improve terminal and depots. And also, another long-term measure is to pursue indigenous fuel supply and electric vehicles. So, katong indigenous fuel supply, lessen the exposure to volatile imported fuel. Mo totong akong gi-mention ganina na ethanol 20% ethanol ato ang gina-push soon. Tapos, penetration also of e-vehicle to lessen dependency on the import oil product. And also, na-mention na ni ganina, but I'd like to reiterate also the LGU's roles and functions sa PP 33 as amended by PD 1865 when it comes to the calibration of the gasoline pumps, no? Retail outlet pumps nato by the city and municipal treasurer's office. And also, this is based on the RA 7190 or the Local Government Code of 1991 na yun requiring the LGUs, the municipal treasuries to conduct atong proper ordinance and to mas maayo kung naay ordinance no para sa kaning calibration and sealing as part of the weights and measure na mandate sa ato ang mga LGU. So kato calibration and sealing plus katong sa hoarding na ordinance mo to ang gina-push put na hopefully mahimo sa mga LGUs to help DOE na po no. So in conclusion, DOE's mandate is far beyond just oil pricing. So we ensure stable supply of energy, tapos sufficient pajod of quality compliant. No? Then we do assessment and studies as our goal. So to conduct technical, economic, and social assessments and studies to ensure a continuous and supply of oil. And recommendation, again, for the LGUs, the local government, may like to encourage investments by offering incentives of putting up oil facilities like depots, import terminals, and retail gasoline stations in the area. So that's all for my presentation. Thank you, everyone. Inyong role is just to look into the safety of the clients, of the products, and make sure that our clients are being served with the right product.
unfortunately, you cannot control the prices. Is there any bill in Congress, is there any proposed bill in Congress na tantangon ang deregulation? Kaya murag din yung deregulation na to sa oil, no? May naka-problema. So, manang ako lang ipangutanan ninyo, sir, kung naa ba? Nang anong dili na ito mahimo kay every now and then, bisag dunay mga petition for doon naghihimo ang DOE, pero mabaraman sila sa korte. So, para kita gapoy nag-suffer. But we understand that ang excise tax, hindi yun na ito matangtang, pwede na lang mag-ayuda. Kay mas daghan man na users sa gasoline na katong maka-afford. So, gamay ra po ang magasto nato sa ayuda. Ang total, ilan siya gihapon ang gobyerno. Ang kana lang pagtangtang bitaw sa deregulation. Taon na regulated ang ano, and there are only big three corporation, no, na ano. And at that time, parang merong, kahit tatlo sila, parang may mga monopoly na sinasabi. And then, meron tayong OPSF noon, na pondo ng gobyerno, tapos at that time, hindi nakayanan na, kasi palaging parang nag-subsidize yung gobyerno para may buffer fund tayo. Dumating sa punto na siguro at that time, yung Congress ay nakita na why not deregulation, na let the market forces dictate the price, competition, and based on 10 years ago, tatlong study ang ginawa. Meron sa UP, meron sa Department of Finance. Ang conclusion nila, the deregulation work na merong nakikita advantage. Kaysa government ang mag-control, kuminsan nga, mga company from pina-privatize. I think that's a trend worldwide. Kuminsan, the government parang mas less efficient. Sabihin na lang natin efficient ang gobyerno, pero mas efficient pa ang private sector. Kaya meron tayong mga companies na ano. However, meron din mga suggestion, no? Katulad sa atin na kailangan natin masiguro ng mura, no? But the study says na merong nakakatulong yung effect ng ang problema lang, merong mga excise tax saka yung value added tax na gusto nating tanggalin, pero the Department of Finance ayaw tanggalin dahil ito ay fixed income na ng government at nakalaan na sa budget. Ang sabi ng DOF, kung tanggalin natin yan, manghihiram naman ang gobyerno. Kasi palaging deficit tayo sa collection. Ito yung pag-asa lang natin, yung custom Department of Finance. Higpitan nila. Yung mga smuggling, marami pa yan. I don't know. Alam mo, maraming investigation. Merong alleged na which is sakop din ng Department of Finance. Kung tagalin natin yan, manghihiram naman daw tayo ng pera to sustain the recovery, no? Lalo na, kasi kailangan ang gobyerno, kailangan ng pera para iikot yung ekonomiya. Kailangan gumastos to trigger the economy, no? Kasi ganun ang parang ekonomiya natin. Ang panlaban ng natin ngayon, ma'am, which is makita naman sa presyo dyan, in a place kung walang competition, ay merong pollution o tinatawag. That is, bawal. So, meron tayong Philippine Competition Commission to protect us. Now, kung merong predatory pricing, in fact, merong mga predatory pricing minsan. Sa Davao, 50 centavos na lang yung patong. Nagreklamo na rin yung ibang industry. Dahil malulugi yung iba. Mag-stop. Ayaw din natin ng ganun. Pero sa DIO, as long as yung presyo, merong price difference ng 2 pesos, 3 pesos, ay nasa atin ng consumer. Piliin po natin saan mura kasi pag doon tayo bibili
at yung isang establishmento, Big Three, nakikita nila nababawasan yung sales volume nila, bumababa din yan sila. At up to the such time, talagang ma-minimize yung kita nila. In fact, mayroong mga ibang company on leader operated, nagreklamo na rin, talagang nabawasan yung volume nila. Kasi there's certain a volume for an industry player para profitable siya o kumikita, hindi nalulugi. Yung iba nalulugi. Based on our data ngayon, maraming mga players na dati company supply, may contract yan, fix yung nila, yung presyo na control. So mga nasa 180 centavos per liter ang kita, 150 na lang sa ngayon, yung iba. Kaya hindi sila makapababa. Pero yung mga independents natin, kaya yan 4 pesos, 5 pesos yung margin nila. Kaya lang babaan 1 peso to 2 pesos. Makikita nyo dito sa price difference natin, ma'am, 10% yung na lang, 10 to 12% yung industry take. Which is, titingnan mo parang mababa na. Landed cost yan. Hindi kasi yung industry take na yan, kasama yan from import terminal to depot, kung walang depot, and then to gasoline station. So, kita ng gasoline station, operating cost, pati na yung supplier, nandyan yung operating cost niya, pati margin niya, pati yung middleman o wholesaler, mayroong mga wholesaler dyan. Unfortunately na hindi yan naka-unbundle dahil sa TRO yung circular namin. Marami na rin nagkasuggest na ganun, ma'am, pero we have the Congress na trabaho nila yan. DOE nagre-recommend din, and one of the recommendation dito is to amend the regulation. Pero it has to do with the inventory as well as sa unbundling. Pero kung gusto natin balikan yung OPSF na merong buffer fund ang government, I think malabo na. Malabo mangyari yan. I hope I answered some of your questions. No, this is another question before I go, sir, because I have another meeting. Our family operates itong Shell stations in Osamis City. Much to my desire to give a lower price, I was looking into a white station. Unfortunately, people tell me that ang white station, as an independent player, low ang quality sa product. Is this true? Kung titingnan mo, there are major importer. Of course, Shell, Petron, Phoenix, marami yan. Pero pag titingnan mo sa lower market, of course, meron tayong minimum standard, that Philippine National Standard. So, ang fuel, it is monitored by DOE and we conduct sampling. Based on result, naglalaro sila sa compliance. Merong mga minor na kumukunti. Ang ayaw lang natin doon na merong water contamination and yung methanol. On the quality side, meron din tinatawag natin yung premium side. Merong mga additive. Sa mga big three, makikita natin yan na merong strict yung strict yung monitoring ng quality. And meron silang mga additive. And then meron din silang tinatawag na price premium. Kasi pag noon ka na hindi mo pwedeng babaan dahil may tumatangkilik sa'yo. At nami-maintain nila yon. Sa mga independents naman, we are trying to monitor them na makakomply sila. Kasi walang company na nag-monitor sa kanila. No? Lalo na yung mga calibration ng sili. Kaya malaking tulong din si LGU na makapacitate. Kasi yung mga big three na yan, o even yung players, pinoprotektahan nila yung brand. And alam po natin, pero physically talaga, ano yung minimum requirement mo na sasakyan, that should be enough. Pero kung gusto mo ito yung premium price, kapanatagan sa loob mo, pwede ka rin bibili doon. Meron tayong mga branded, meron din China made, no? Mga ganun na imitated. But physically, it's same parang purpose nun, ibag ka pa rin. Pero the premium price yung iba, matagal, mahal, matagal masira. Feeling mo pero the quality dito na maglalaro ang
how efficient yung DOE to monitor those violators. We want to ensure in the public na yung quality, minimum quality, ay nasusunod. The only thing na kakulangan ng DOE sa sobrang layo, minimal yung number of inspection namin. Sa sinabi ko kanina, there are 3,000 gasoline stations. Ang kaya namin ma-inspect 500 tank in a year sa sobrang layo. So yun ang limitation. We try to cope up. But basically, the product, in fact, si Petron Shell, nagbebenta yan outside sa nila, sa mga dealer. Bakit? Meron yan silang fixed volume na binibili sa labas. At mura yan dahil sa volume. Ang problema, pagdating nila dito sa ground level, hindi kayang ibenta ng mga retailer nila. Kasi kumukunti yung retailer nila. At mayroong competition. Sa ngayon, there are 50% independence na. Binibenta nila at a discount price. So the same yung ibang product yan, even yung petrol, napupunta yan sa ibang independent. Ang problema na lang sa independent is how they maintain the quality. Halimbawa yung iba, as we monitor, mas maraming mga independents na papabayaan yung UGT cover, yung gasket, natatanggal na, hindi pinapalitan. Now, if there's some flooding, heavy rain, yung iba, may nangyayari, napapasukan ng tubig. So, the DOE, doon kami tututok sa mga independent na maalagaan, saka yung mga standard sa loob ng tanki. So, basically, ang kaibahan lang, may brand ka, Victory, panatag ang loob mo na di-maintain ba, but the pure quality, halos lahat nasa minimum. May premium lang talaga, ma'am. Kaya marami din tumatangkilik talaga sa mga hindi, kahit mahal kunti, panatag sila na it's a high quality and ensure na monitor talaga Victory and even new players, talagang ano na yan sila. Very strict kasi ayaw nilang masira ang pangalan. Parang yun lang kaibahaman. I hope, I answered in a satisfactory way kasi the only means that we can improve is to understand your concern, the concern of the public, and we can find solution na to ensure really the public na yung product, quality and quantity ma-maintain natin. Chief Rick Aligaran, Chief sa Science Research Specialist Pinigabay sa Department of Energy. Karon dito sa Malawiga sa Misamis Occidental and labot no sa pagpaykayo ng forum. Sir, may mga hapon sa tanan. Okay, sir, by the way, siguro yung problema din no ang ginibang taas nga presyo sa petroleum products. And sa Department of Energy, doon may mga complaints and also may mga taken action na yun na atagan yung kapatid. Okay, kung natay mga complaints sa presyo, isumbong na to sa Department of Energy. Kung taas na yung kayo, labi na og ang presyo sa usa ka lugar magkapareho, kay mao na ginatawag nato pollution na possible na nasabot-sabot sila sa presyo. Kay ang fuel nato deregulated na siya, market forces ang magdictate sa presyo. And then dapat makita nato na ay price difference between independents and yung mga big three or even new players. Na ay wide choice ang consumer mo palit asa tong barato. Mamili sila ato sila sa premium o sa premium price o dito sa baratong gasoline station. Sir, mas arang-arang ro no nga nagilantaw sa Department of Energy no ang price monitoring diri sa tuwa sa MISOC. Medyo ni arang-arang ang presyo compared kanadto nga wala na nalantaw no na monitor. Sumapa niyo weekly ang monitoring. Including ba sa MISOC o weekly atong monitoring? Major cities and municipalities sa Mindanao natay weekly monitoring sa mga presyo nato to ensure na working yung deregulation and naay wider choice ang consumer asa mo palit. In fact, by next year, meron ng mandatory lahat na gasoline station magsubmit sila ng presyo para makita nato, ma-monitor nga naadyo yung presyo nga diferensya para makapili atong mga consumer. So kasagaran sa kanabang isgutan na ito kagani
anong say kanabang diferensya sa presyo diyan bikan ato sa taxes o balba no labi na sa LGU no na nato mag-iskutan and okay na duol matag tipo diri no mo na kasagaran magnauna ang gusto mga tao anong mahal man no labi na taas gyud ta compare sa uban nga mga lugar no o probinsya so duol man tatag tipo ang samis diya sa may minutes. Usahay ang presyo magmatter ginaunta sa location no. Pero namagoy ginatawag po nga usahay supply and demand gaano kadaghan po atong mga players o nya market forces. So ang advice lang yun nato sa consumer para ma-attain, ma-kuan yun nato ng competition. Pag naay barato na mo baligya, ato ta mo palit sa barato. Para katong uban nga nagbaligyag mahal mo, pabarato po to siya. So it's a supply and demand and attitude po sa atong mga consumer. In terms sa quality, ginamonitor na to ng quality sa fuel to make it sure na tanang product ay pumasa sa minimum standard. Although naay mga product nga naagi siya mga additives na medyo mahal, so mamili ta asa kung kailangan atong sakyanan, tips na to kung regular lang kinanglan na gasolina, regular lang kay it doesn't dili maka-apektag dako amo adto pa kag premium nga mas okay raman mo operate raman ay mo makina efficiently sa lower octane na produkto. So tuwas po tanan ng mga company maagi man dito sa DOH di ba sa Department of Energy kadang tanan ng mga fuels na dili sa ato ginabaligya sa mga company maunay kasiguruhan dito. Oo, natay regular monitoring, natay team na anak karon nga mag-monitor sa fuel quality to make it sure na pasado ma-maintain po ang mga standards kay kanang kalaban yun mismo kanang water contamination usahay ulan kanang flooding posible daot na ilang mga underground tank yung pipeline nila medyo na i-monitor mo na ang mga ginatawagan nato atong mga players na i-maintain nila ang facilities standards. Sir, damay kanang sa dulak mo sa mga mga kapatid tanan noon kanang mismo sa pagtubil nila no dili gyud mutukma sa 1 liter o yana no nakaba sa tuwa diri gani natay gibang pasiran ang mga company no dili sa tuwa so far sa pagkaroon sa update. Last year nagkanta kan diri og kanang inspection kanang sa quantity no kay namatay bakit 9% ang nag-violate sa nag-under siya more than 50 ml kanang gamay nga garapa every 10 liters napulo ka litro ana siya kagamay pag mas daghan pa na ang iyang kulang natay violation so ang katuwang nato atong kauban ana ang Treasurer's Office na dapat pod mag-check up sila sa mga gasoline station kay mandato nila na under Consumer Act every 6 months minimum na i-calibrate, i-check gawa sa DOE nga mo check pod pero dili mi ang ihain sa nga mo calibrate, mo adjust. So dakong tabang ang LGU makapacitate sila mao na karong hapon mag-conduct po may calibration ng ceiling training sa LGU which is mao na mga equipment sa gawas para to capacitate jud sa ilaha. Kay si DOE nasa Davao lang 3,000 gasoline station ang nasa Mindanao pero ang kaya na mo ma-inspect in 1 year mga 500 lang, 500 to 600. So naay kakulangan ang gobyerno sa DOE nga side, dili may makakuan pero namatay LGU, makatabang sila kay every 6 months pwede nila atuan, i-surprise nila, ma-check ang quantity. So using bucket. So narasayo na ang LGU o kanang active ba atong LGU dili sa to sa piso. Nagsugod pa tao kuan gyud capacity building sa ilaha although nanay mga nagsugod na nagpalit na sila og bucket nanay silyo so para magampanan gyud ilang trabaho so last year nag-conduct mig training sa pagadian ng ipil part of na invite nato taga Misok so dakong tabang kung makapacitate sila o masustain pod kay ang uban mga na-train man gud sa una nahawa na sa trabaho kay casual so encourage nato ang mga permanent position ang ma-train nato para ma-continuous ang pag-monitor pod sa gasoline station. Sir, sa kasayran nato sir, dili sa Usami City doon natay may ubay ning mga petroleum product kana baligya si oil, Caltex, Shell, Petron
o kining Phoenixan. Sa Nasayra na mas taas ang presyo sa Shell compare sa Petro. Galing si Ma'am Ilbitan, usa na siya sa negosyante nga dunay duha ka gasoline station kaning Shell. Sa among kaya ako lamang ko yung motor, sa akong pagtanaw na ko sa price tag, mas taas ang ilang sa ika-wani-wani, sir. Okay, ang produkto manggo naman ta sa open market karon, they can price what you want, but of course dapat dili pod sobra ka overpricing. The overprice gaya natin monitoring sa presyo kung ikumpara nato sa uban, makita nato karon ang industry take nasa 10 to 12%. Apil na diha ang gikan sa import terminal paghakot dire kung walay dipo o gikan sa dipo paingon sa gasoline station, profit margin sa big company and sa retailer apil diha pero naka TRO man gud na, so wala na unbundle jud na, pero diha ang presyo na adjustment. So mahal yun ang normally kay sa kuan na amag sila premium na sila gina-maintain pod nga profit margin. Normally na ay pangalan, they are known for a certain quality pod, pero ang DOA gina-monitor gyapon nato mga independent to make it sure na ang minimum standards, minimum quality sa fuel na maintain para sa konsumante pod nato na masiguro. Pero again, ang mga naagi mga product nga mas mahal, dili man tanang product, masin unsay imong product paliton, naagi uban premium mas mahal. Tungod kay mahal ilang operating cost, pwedeng taas ang kailangan na normally nasa industry profit margin ngayon nasa mga 10%. So with that, pwede po magbaba po na sila, depende sa market forces. So ginaawhag na to mga independents, kung kaya nyo ipababa pa na to, para musunod po, mubaba po ng uban na kuan. So, as a consumer, piliyon na to asa ang barato. Pero ang DOA po, gina-check po na to ang quality to make sure na tama and wala mga contamination sa fuel. Doon na pa mo ikuan dyan, sir, kanang pareha na nga kami na aming mga motor, kami mga sakyanan, kung doon na may reklamo, asa may mo doon sa inyo, doon na pa mo hotline nga matawagan na mo, aron po ma-inform kung anihan ninyo sa inyong mga personnel kay sa Nasayra na to, ang usami, sir, last year, kita pa to sa una dito ng Palace Hotel, nga kung katubaan, Dipolo, Paganihan, sa Paganihan Hotel, iligan pa ingon dito sa Cagayan, medyo ang usamis yun kung sa backtrack pa, kung bukog sarado, kataas sa piso sa gasolina. Okay, kung sa mga kung ano natay ginatawag nga Local Price Coordinating Council, sa local which is member ang DOA supposedly ana, pero tungod sa kalayo na mo, dili may maka-join, pero sila nagahimo sila report sa DOA o mag-complain even si LGU in behalf sa consumer kung taas kaayo. So with that, naga-imbestiga ta sa presyo. So ginatanaw na to o ginamonitor po nato na nga kung naaba yung price collusion nga magkapare-pareho ang presyo. Kay pag na price collusion, makikita nimo na tag 20 centavos na lang, 50 centavos ang difference. So as long as na ay tag piso, 2, 3 nga price difference, maingon nato nga ang consumer na na say choice asa siya mo palit. So ana ang protection karon, ang complaint tungkol kay kalayo na mo, ma-email mami na DOA Davao, pagitaon niyo sa Facebook na po may hotline na numero. Follow our Facebook, no, DOA Davao. Kadaghanan sa consumer, ang pinakaduol yun nila masungunan, LGU, nasa DTI. So pwede magsumbong sa DTI, nga si DTI i-endorse nila sa DOA. Kaya in terms of petroleum products, gasolina, diesel, LPG, si DOA yun na yung mandato. So, pwede nyo ikuan sa DTI niya, ipasar po nila na sa MUA. Okay, so katong mga doon ay mga violation sa mga company, so yung mga possible mga lakang doon, action, posible na usan ko pag sa kaanong kaso, or penalties? Kadaghanan sa itong mga kuan karon, kanang mga violators natay administrative charges, no? Every time na violation na normally ang ano niya 10,000 penalty na siya. So upon inspection na may legal, which is ginasabit na mo na sa legal, so na it's now our legal to kuan mag-issue na siya legal order. So magbayad sila sa penalty, kung dili mo bayad sa penalty, pwede i-recommend for closure, refusal to pay a penalty. So we ensure na talagang compliant although naapay mga wala yun na comply.
So trabaho na muna mga makakomply yun sila to ensure safety, quality ng product o exact quantity ng fuel. So wala kayo na-close dito sa tuwa sa biso? So far wala po na niya dili ta gusto nga ma-close po sila no, pero og katong mga industry nga magahi gyud nga dili maka-comply for whatever reason, diha gyud ta paingon nga mapasarado nato and hopefully with the help sa LGU di po ma-issuehan og business permit. Sure, thank you. And siguro, kung sa ibot nito yung paabot na binas sa katawan and sa mga matag local government unit din sa Occidental. Kay mga yan, sir? Kasi din kayo paabot na binas sa mga local government unit, no? Sumapan mo katong mga lockdown, dako kayo katabang kayo siyo. Okay. Kining sa fuel quantity, dako yung ikatabang ang LGU, ang Treasurer's Office na matabangan nato sila nga makabalo unsaong pagkalibrate sa mga fuel dispenser kay mandato gyud nila. So karong hapon i-training namo sila unya unta maka-procure sila og kanang calibrating bucket og silyo para sila yung magsilyo para masiguro nato nga walay panikas sa mga gasoline station og ikuan po nato ang LGU na maka-come up sila og mga ordinances related sa petroleum products kay mas dako sila makatabang kay naara man gud sila dire di pare sa DA walay regional walay provincial office lalo na sa mga hoarding na ginatawag nga ang uban dili mo baligya tungod kay na increase ugma so maproteksyon na lang nato na sila kung natay ordinance pod o kana ma-penalize na sila pag naay mga under delivering. So the good thing ang uban na ng LGU na nay ordinances ang uban pa mas maayo nga makahimo pod. Okay, di gabay na ito ang Provincial Director sa Department of Trade and Industry. Di gabay na. Ma'am Luz, may gana? Yes, maayong adlaw kaninyong tanan. O nagpasalamat ako kaning activity, the successful conduct of this activity. Una sa tanan sa ni Mayor ND Waminal no, for his support to this event, to the success of the conduct of this event. And also, of course, sa ato ang very hardworking Governor Attorney Henry S. Waminal for allowing us to conduct and for his support to this activity. This is one of the activities sa ato ang Consumer Welfare Month, ang Downstream Oil Industry Forum. Ang atong mga resource speakers are coming from DOE Davao. Ani karon ang atong mga participants ang atong mga BPLOs of the different municipalities and cities of Misamis Occidental o mga treasurers no, sa different municipalities also and cities. And then we also invited katong mga companies nga engage in retailing sa LPG o sa katong petroleum products. And nalamdagan, ma'am, no? Labot na sa iniskutanan, labi na sa petroleum products, nalamdagan sila, labi na ang mga matag local government unit sa kinibang ganun taas ga presyo, no? Dili sa tuwa sa Misamis Occidental. Yes, nalamdagan because it's the Department of Energy ang monitor sa atong mga prices, atong petroleum products. So, na-explain nila kung anong nitaas or na-i-diferensya ang mga petroleum products nato ang LPG sa ato ang different nga mga cities, no? O i-compare po nato sa other nga mga cities in other provinces. So ilang gi-explain. There was bali ang explanation nila is an in-depth analysis kung anong nai-diferensya gamay o anong ingon ani ang ato ang presyo. Kaduha na di kay gayon ani sila no sa tuang Consumers Month celebration last year and karon siguro. Yes, we invited them especially to shed light on this kaning ato ang issues at hand, especially sa ato ang gasoline prices o sa LPG. And dunay kanabang hagit no sa mismo sa Department of Energy ang LGU dako kay rule no sa dining maong labi na sa pag-calibrate sa mismo pag-inspection sa atong mga gasoline station or sa mga nagbaligya og mga petroleum products, ma'am. Yes, actually i-explain nila unsay role sa DOE or Department of Energy o unsay role sa ato ang LGUs regarding sa calibration o sa kaning sa ato ang mga petroleum products o sa kaning LPG nato. Sumapa sa DOE layo man ang Department of Energy Davao no doon mga complaint i-address to DTI
Yeah, we can facilitate pero sila gyud ang maka-answer pod ni ano niya. Mao nang amo gyud silang gi-invite na para makatubag sila sa atong mga pangutana, especially katong nag-fluctuate ang atong prices. So na-explain nila karong higayon na kanina event. Dunay training man siguro karon no sa pag-calibrate ang this afternoon dunay explain nila on how to calibrate sa ato ang kuan kaning sa LPG o basta na sila mga certain bali murag lecture no nga ipasabot nila para sa ato ang mga downstream oil industry nga players nato. Okay, so walang puso ang mga kalihukan nato labi na kini karon, and do na ba may laing mga activity nato in relation sa Consumers Month? Yes, napatay mga I think we have the culmination na, but we have prior weeks natin mga naka-lined up nga activities, and we are very thankful to Mayor Indy Waminal and Governor Henry Sevilla Waminal for their support sa ato ang Consumer Welfare Month. Ug sa mga activities, all the activities sa Department of Trade and Industry Misamis Occidental Provincial Office. Okay, thank you. Kayang ilang suporta sa ato. Okay. Thank you, ma'am, and siguro iboy pabot na bidas katawan ni Beda sa kasaulugan no mismo sa Consumers Month, sila magyud ang may tumong tuyo no sa DTI ni mga pagsaulo. Okay. Thank you so much no, and we are actually the Consumer Welfare Month celebration kani nagkuan mi sa awareness gud sa atong mga konsumante, how we protect, how the government protect and how we can protect them, and also their rights no sa mga konsumante nato. So kani this is more of an awareness sa ato ang mga konsumante. Okay, thank you Ma'am Luz, atong Provincial Director sa DTI. Thank you so much, and thank you kamong sa media no is very instrumental para pagpasabot o pagpahatod nato sa ato ang mga konsumante diri sa Misamis Occidental kung unsa ang ilahang katungod ug unsa ang dapat nila mahibal-an as konsumante. Thank you so much. Okay, thank you. One TV special report.